Mga kaibigan, handa na ba kayong kilabutan sa kwento ni Carol? Isang babae na nagkaroon ng kakaibang swerte matapos makilala ang misteryosong si Esme. Pero ang swerteng ito ay may kaakibat na mabigat na presyo. Paano nga ba haharapin ni Carol ang mga kakaibang pangyayari sa kanyang buhay? Halina't pakinggan ang buong kwento dito sa Creepy Pinoy Stories. Magandang araw po sa inyong lahat, mga tagapakinig ng kwentong kababalaghan. Salamat po sa inyong oras at interes na pakinggan ang aking kwento. Ako nga pala si Carol. Nakatira ako ngayon sa isang maliit na baryo sa probinsya kung saan ako lumaki. Bata pa lang ako, takot na ako sa mga doktor dahil sa isang traumatic na karanasan noong bata pa ako. Halos mamatay ako noon dahil sa maling diagnosis, kaya simula noon, naging mailap na ako sa mga ospital at doktor. Lumaki ako sa simpleng pamumuhay kasama ang aking pamilya at kahit mahirap ang buhay, masaya kami. Ngunit nagbago ang lahat nang mapansin ko ang mga kakaibang sintomas sa aking katawan. Matapos ang ilang taon, napilitan akong magpatingin sa doktor. Dito ko nakilala si Dr. Dante, isang kilalang oncologist sa Maynila. Carol, kailangan nating mag-usap ng seryoso, sabi ni Dr. Dante habang nakatingin sa mga resulta ng aking biopsy. Advanced na ang cancer mo. Kailangan nating simulan agad ang paggamot. Biglang bumagsak ang mundo ko. Paano na ang pamilya ko? Tanong ko sa sarili. Walang nagawa kundi sumang-ayon sa chemotherapy. Ang bawat araw sa ospital ay puno ng paghihirap. Nawala ang aking buhok, bumagsak ang aking timbang, at ang mga gamot ay nagdulot ng matinding paghihirap. Ang takot ko sa mga doktor ay lalo pang lumala. Isang gabi, habang nakahiga ako sa aking hospital bed, isang malamlam na liwanag ang pumasok sa aking kwarto. Lumitaw si Esme, isang babaeng may kakaibang aura. Ako si Esme, wika ng babae. Tinawag mo ako sa pamamagitan ng iyong paghahanap ng lunas. May alok ako sa iyo, Carol. Swerte na walang kapalit. Naguluhan ako. Anong libro? Tanong ko, sinusubukang alalahanin ang mga binasa ko noong bata pa ako. Anong kapalit nito? Tanong ko, nagdududa ngunit puno ng pag-asa. Walang kapalit, sagot ni Esme. Tanggapin mo lang ang aking alok. Sa aking desperasyon, tinanggap ko ang alok ni Esme. Hindi nagtagal, gumaling ako mula sa aking sakit. Sunod-sunod na magagandang pangyayari ang dumating sa akin. Mga diskwento sa mga bilihin, laging berde ang ilaw sa trapiko, at isang oportunidad sa trabaho sa Jollibee ang dumating. Isang gabi nagpasya akong subukan ang hangganan ng aking bagong swerte. Bumili ako ng lotto ticket at hindi ko akalain na nanalo ako ng malaking halaga. Grabe, parang perpekto na ang buhay ko, ang saya ng pamilya namin, at nagplano pa kami ng isang bakasyon sa Boracay. Pero habang nasa eroplano kami, biglang nangyari ang hindi inaasahan. Habang bumabagsak ang eroplano, naalala ko ang alok ni Esme. Ito na ba ang kapalit? Tanong ko sa sarili ko, puno ng takot. Angelo? Sigaw ko habang bumabagsak ang eroplano. Nakita ko ang asawa ko si Angelo na nawalan ng malay. Sobrang takot na takot ako. Sa kabutihang palad, nakaligtas ako pero si Angelo ay namatay. Iniwan ako na may mga peklat mula sa kidlat na tumama sa akin habang naghihintay ng balita tungkol kay Angelo. Ang sakit, hindi lang sa katawan kundi pati sa puso. Pero ang mga peklat na ito ay kabalinto na ang nagpaangat palalo sa aking karera bilang isang motivational speaker. Naging inspirasyon ako sa marami dahil sa aking kwento ng pakikibaka at tagumpay. Natutunan kong mag-take ng calculated risks upang balansehin ang mga pagkakataon. Isang araw, habang naglalakad ako sa Luneta Park, nakasalubong ko si Mang Ramon, isang matandang manghuhula. Nakikita ko ang malaking pagbabago sa iyong buhay.
sabi ni Mang Ramon. Oh, maraming nagbago, sagot ko. Pero hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga susunod na mangyayari. Ang swerte ay parang gulong ng palad, sabi ni Mang Ramon. Minsan nasa taas, minsan nasa baba. Ang mahalaga ay kung paano mo ito haharapin. Napatigil ako at napaisip. Tama ka, Mang Ramon. Kailangan kong maging handa sa kahit anong mangyari. Nagpatuloy ako sa aking buhay, nakatagpo ng mga kahangahangang tao sa hindi inaasahang pagkakataon. Mga taong bahagi ng regalo ni Esme. Namuhay ako na may regalo at pagkawala at nakahanap ng bagong balanse sa aking buhay. Ang aking mga peklat ay naging paalala ng aking pinagdaanan at ang aking bagong pananaw sa buhay. Sa paglipas ng panahon, napagtanto ko na ang swerteng ibinigay ni Esme ay may kaakibat na mabigat na presyo. Ang mga peklat ko nadulot ng kidlat na habang naghihintay ng balita tungkol kay Angelo ay naging simbolo ng permanenteng pagbabago sa aking buhay. Kung ilang beses kong tinanong ang sarili ko, ano ang tunay na halaga ng swerte? Habang nakatingin ako sa salamin, iniisip ko, ano ang handa kong isakripisyo para dito? Ang aking kwento ay naging isang babala at inspirasyon sa mga taong nakarinig nito. Sa aking huling talumpati, sinabi ko, ang tunay na lakas ay nasa pagtanggap at pagharap sa mga hamon ng buhay. At sa bawat pagsubok, may natutunan tayong mahalagang aral. Natutunan ko na hindi lahat ng swerte ay libre at minsan ang pinakamalaking regalo ay ang kakayahang harapin ang buhay ng may tapang at pagtanggap. Mga kaibigan, ang kwento ni Carol ay nagpapaalala sa atin na ang swerte ay laging may kaakibat na kapalit. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas maraming nakakatakot na kwento. Kita-kits sa susunod na upload. Tandaan, minsan ang swerte ay may mga peklat na hindi natin inaasahan.